Nagalak ba tayo na nandito tayong lahat? Amen po ba? Amen. It is because, alam niyo po, ang Sunday ay, it is a day for God. Amen? At ito ay araw natin para sa Diyos. He give us the rest of the week, and this is the day that we can give for our God. Amen? Amen po ba? It is part of our sacrifice for the Lord, for His faithfulness to us, for His provisions, for His love. Kaya ngayon, di ba po, ang tackle natin is love like Jesus. Amen po? Sino po nakakatanda ng tinakal natin last week? Sino na-bless? Sa salita ng Diyos. At ngayon po, mas lalo tayong mabe-bless sa salita ng Diyos dahil mas lalo niya tayong pupunuin ng kanyang mga revelations, ng kanyang salita, at ng kanyang presensya. Amen po ba? Tayo po ba'y excited? Do we expect something from God this day? Amen. Dapat po may expectation tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? So sige po, pwede po ba tayong lahat ay, can we all rise once again, church? Ayan, and let us open this word with a prayer while the media is preparing the presentation. Ayan. So sige po, tayo po'y manalangin. Lord, we thank you and we appreciate you, O God, each morning. Salamat, Lord, sa katapatan mo sa amin. Salamat sa proteksyon. Salamat, Lord, malamig pero mainit sa presensya mo. Panginoon, salamat sa kalakasan na meron kami ngayon. And Lord, I pray, O God, that any kinds, Panginoon, na meron sa aming puso't isipan ngayon, Lord, na hindi nagbibigay ng kaluguran sa iyo, O Diyos, ngayon. Panginoon, patawarin niyo po kami. We humble ourselves to you. Lord, pride, anuman, O Diyos yan, O Diyos, na nagbibigay, Panginoon, naghihinder, Lord, to accept your word openly, widely, Panginoon. O God, palambutin ang aming mga puso, buksan ng aming kaisipan, at hayaang makarinig ang aming mga pandinig, at makakita ang aming mga paningin, Panginoon. At Lord, ma-receive namin wholly, totally, ang message mo, hindi sa pamamagitan ko, O Diyos, kung hindi sa pamamagitan mo. Let you be the word who will be the speaker for this day, and just use me, O God, as a messenger, Panginoon, sa umagang ito. Inspire me and anoint me, Lord. Surround this place with your fire, O God. Let there be no distractions or works of the enemies, O God, para kami hadlangan sa oras na ito. Because, Lord, ma-receive namin ang revelation mo ngayong araw na ito. At talagang tumarak sa puso't isipan namin ito at maisapamuhay namin ito at magkaroon ng pagbabago sa buhay namin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sige nga po, malakas ng palakpak muli para kay Jesus. Ayan, hallelujah. So we are going to continue, mga kapatid, the series that we open for this coming weeks. Ano po? It is the series of Love Like Jesus. Ano po? Kasi totoo po na in these days, marami na po, even the Christians, mga kapatid, sad to say, na nakakalimutan na natin what's the true essence of love. Ano po? Nagbe-base na tayo madalas sa standard natin. Ano po? How are we going to approach the other person, our brethren, our wife, our husband? Naka-base na yan lagi madalas in our self-preferences, in our self-standard, or sa worldly standard. Kaya nga madalas natatouch tayo sa mga motivational speaker, di ba? Ng mga world. Na hindi, okay lang yan, push mo lang yan, makukuha mo din yan, ganyan, di ba? Kasi that is the standard of the world, and that is the standard of us bilang human. Pero balik tayo sa standard ni Lord. Amen? How are we going to apply this love in our life? Paano ba tayo talaga dapat umibig? Yun yung tanong dapat natin. Lord, ano ba talaga yung pag-ibig? Kasi walang ibang makakasagot ng pag-ibig, mga kapatid, kung hindi yung talagang pinagmulan nito.
which is the author of love, the one who is talagang yung pinagmulan ng love, is no other than God and Jesus. Amen? Hindi pa tayo marunong umibig, si Lord alam na niya. Bakit? Kasi si Lord, pag-ibig siya. Amen po ba? Lahat ng nangyayari sa buhay natin, inaalaw ni Lord, it is because He is love. And He love you. Sabihin mo sa kapatid mo, He love you so much. Ayan. Ayan. So, di ba? Kaya talaga, naririto tayo ngayon, mga kapatid. Listen to this po. Naririto tayong lahat, it is because we love the Lord. Kaya palakpakan nga po natin ang Diyos sa mga buhay natin. We love the Lord. Amen? Mahal natin ang Diyos. Hindi po tayo naririto lang dahil nandito si Pastor Efren. Pag wala na si Pastor Efren, next time na lang. Ano? Tapos, pag dito na lang ulit si Pastor Efren, saka tayo mag-attend ulit. Hindi po si Pastor ang pinupunta natin dito. Hindi po ako, hindi po yung mga, kung sinong leaders, o sino man dito, ang pinupunta natin dito. Naririto tayo sa iisang layunin lamang, ang katagpuin ng ating Diyos. Ang marinig ang salita niya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Last Sunday, we tackle about love like Jesus in the first leg of what? It is love through what? Serving. It is love to serve. Love through serving others. Love through serving the Lord, our God. Amen po ba? So si Lord, ipinakita niya yung pagmamahal niya, hindi niya lang sinabi. Amen. Hindi niya sinabi, mahal kita. Hindi niya lang sinabing ganon. Tapos, pagtapos niya sabihin kung ano nung ginagawa dito, binabackstop niya pala ganon. Hindi love yun. Si Lord, pagtapos niyang sinabi that, for God so loved the world, anong ginawa ni Lord? He gave His one and only Son. After that He gave, what does Jesus do in the world? Still love. He minister. He serve. Amen. Hindi lang siya basta nagpakahari dyan. Hindi lang niya sabi, oh sige, sambahin niyo ako, hari ako, gano'n. Tapos bigla niya binuksan yung lupa, diba? Pinakadano, bang, sino hindi sasamba sa akin? Okay, ikaw hindi ka sasamba? Bag. Diba? Hindi lang magalit sa Jesus, diba? Siguro kung tao, baka ganon. Diba? Kung tao, ang Diyos, baka ganon. Diba? Pero hindi. Si Jesus, He is full of love. Paano niya dinemonstrate ang love? Number 1 is through serving. Nag-serve siya sa iba with full of humility at nag-serve siya sa Diyos. Amen? At ngayong umaga pong ito, for this second topic that we're going to tackle about love like Jesus is no other than, ayan, napapahiya ako. O, 1, 2, 3, love like Jesus. Oh. Diba? Once again, bakit parang wala atang, ayan, the despicable. Ayan. So, ulitin natin ulit. Yeah, para maganda yun. Isa pa, love like Jesus is what? The despicable. Ayan, sayang kasi yung pinaghirapan ko din pong edit yan, ha? Diba? Tapos, diba kaya, the despicable. What is the despicable, mga kapatid? What does it mean with the despicable? Despicable means, karapat-dapat ka sa isang parusa na dapat ka maparusahan. Marumi, unlovable. Amen? So, alam niyo mga kapatid, tignan niyo yung katabi niyo, mukha bang lovable yan? Yan. Sino dito? Tignan niyo, hanapin niyo ako sino mga mukhang papable dito. Yan. Mukhang mamable. Ayan. Tingnan niyo nga po. Ayan. Di ba? So, the despicable, mga kapatid. Bakit po unlovable ang topic natin yan? It is because, mga kapatid, all of us originally are unlovable to the Lord. Since the time that you were born, dala-dala mo ang kasalanan ng unang lahi, which is sila Adan. Kaya nung ikaw ay nagkaisip, mas gusto mong magkasala. So, we are unlovable to the Lord. Actually, kung tutuusin, kung talaga susuriin natin, hindi talaga tayo kaibig-ibig. Bakit?
masasama talaga tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Sinungaling tayo. Mayabang tayo. Pinagpapalit natin siya. Nag-iisip tayo ng mga malalaswa. Although hindi tayo katulad ng iba, kasi ang standard natin, yung grabe lang na tao, yung mga karapat-dapat lang na maparusahan na tao, yung mga taong pumatay. Yung mga taong nagnakaw ng mga malalaking halaga. Pero kay Jesus, nagnakaw ka ng 1,000,000, nagnakaw ka ng 1 cents or 10 cents, parehas ka lang magnanakaw. At parehas lang kayo dapat parusahan. Parehas kayong nagkasala. Amen? Amen? And sin is not welcome to heaven. It is not welcome in the presence of the Lord. Amen po ba? Kaya we are all despicable. Or we are all unlovable. Kaya tanong niyo po in human standard mga kapatid, according, kasi nag-research tayo, yan, according to the, ano tawag doon, yung mga doktor sa mga utak, ano yan? Psychologist, di ba? Yung mga neurologist, hindi, yung mga yung mga isa emotion, yung psychiatrist, diba? Psychiatrist, yan. Doktor sa utak, kung ano, ang dami, no? Neurologist, no? Psychiatrist, hindi ko na alam, basta doktor. Di ba? Di ba po? So, sila, according sa kanila, generally daw, kasi tanong niya, meron tayong love standard pagdating sa human. Kaya tanong mo, ang gusto lang natin makasama, yung iba, ayaw nila sa mayabang. Di ba? Ayaw nila sa madamot. Ay, madamot ka, huwag ka dyan sa anong yan. Ayaw nila sa matara, ayaw nila sa mga salbahe. Ayaw nila sa mga masasamang tao. Kaya anong accepted lang nila, yung tama lang sa standard nila. 'Di ba? Yung okay lang sa standard nila, ito mabait to. Ito nililibre ako nito eh. Sige, friends tayo. 'Di ba? Ito no, pinatulog ako nito. Sige na nga, sige friends tayo. Pero kahit kunyari ganon, kahit may mga nagawa siyang mabuti ng pag nagawa niya na masama yun, minsan hindi, kaya may nauusong word nga, friendship over. No? No, talaga na kasi yun yung standard ng world. That's the love standard of the human. Pero tanyo, according to the generally speaking, according to the world, ang sabi, ang woman daw, kung sa love standard, mga kapatid sa love standard, yung mga madalas daw yung mga babae, nakatingin daw sila saan? Sa attitude. Yan, no? So, sa attitude daw sila nakaano. Kaya pala may mga masasabi kayo, bakit yun kaganda-ganda yun na napangasawa? Ay, grabe, no? Grabe naman kayo. May isang mabait eh, 'di ba? 'Di ba? Walang 'di ba? Pero tanong niya, ang sabi daw according to the generally speaking mga kapatid, hindi po sa akin galing 'yan. Generally speaking, sa men daw, ang sabi daw nila is appearance. So, kasi bakit daw? Kasi talagang yung siguro yung mga lalaki mostly talagang mukha talaga kaming paa, no? Kaya kailangan namin ng maganda talaga, no? So talagang yan daw yung pero tanong niya, wag po tayo diyan. Let's listen to this. Bakit natin sinasabi yan? Mostly yung standard natin mga kapatid, our love standard is the one who benefits us. Dahil ito, ganyan siya. Okay, dahil mabait ka. Okay, dahil maganda ka, pogi ka. It is the one who benefits me. Pero let's get back to the love standard, to our love standard na dapat nating tularan. It is none other than Jesus. Si Jesus, ano yung love standard niya? Yung love standard niya, someone who needs His love. Amen? Amen po ba? So si Jesus, tingnan niyo po si Jesus, hindi lang siya basta nakatingin sa mga kahit ano ka pa. Kahit kulang pa ang braso mo, kahit kulang ang daliri mo, kahit sobra ang daliri mo, kasi yung iba 11 eh. Di ba? Nakakita na kayo ng ganon? Yung may kaklase akong ganon ba, pinagpala ka, sabi ko 11 ang daliri mo Sabi ko, di ba? May mga ganon. So kahit ano ka pa, kahit hindi ka patanggap ng mundo, pero kay Jesus, hindi siya nakatingin doon sa appearance mo. Hindi siya nakatingin sa kung ano ka. Ang tinitignan ng the Lord is someone who needs His love.
Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? It is because not everyone, yes, the Lord, His love is for everyone. But not everyone needs His love. Hindi po lahat alam at hindi lahat kailangan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yung mga tao lamang na nakaunawa, yung mga tao lamang na nakaintindi na kailangan nila ang pag-ibig ng Diyos, sila yung makakaranas, sila yung makakasumpong. Amen po ba? Amen po ba? Pero not until the person still going against the Lord or doing something against to Him, rebelling to Him in His actions, in His mind, in His thoughts, in His ways, mga kapatid, hindi kayang iparanas ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Although gustong-gusto niya. Pero hindi maranasan. Bakit? Kasi nga you're continuously doing your own way. Pero tanya someone who needs His love, Jesus is what? Jesus' love it benefits us. Amen? Kasi nga perfect na siya eh. So dahil perfect siya, He will give His perfect love to you who is imperfect. Nakukuha po natin? Tanong nyo, ganyan ang Diyos. Ganyan po kabuti ang Diyos. Kaya tanong nyo kanina, ang awit natin, Diyos, iniibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo ang anak. Tinabi sa piling mo. Di ba po ba? Pero actually, hindi natin deserve yun. Amen? How many times have we broken His heart and still the Lord love us? Kaya, yung pag-ibig ni Lord, mga kapatid, it's not to benefit Him, it's for us yung benefits, mga kapatid. Ito'y para tayo yung mag-benefits. It benefits us. Kasi tanong niya, si Lord, perfect na siya. Hindi naman niya kailangan although gusto niya yung pag-ibig natin. Pero kahit hindi natin siya mahalin, si Lord, Diyos pa rin siya. He's still perfect. But us, human, if we don't experience the love of the Lord, we lack something very big in our life. We are missing something. Amen po ba? Amen po ba? So talaga, yan po si Lord. Kasi talagang, pag yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin naranasan, hindi natin nasumpungan, kulang tayo. Bilang isang tao. Amen? Pero si Lord, kahit hindi natin siya mahalin, Diyos pa rin siya. Mapagmahal pa rin siya, perfect pa rin siya. Pero pag tayo, hindi natin natagpuan yung pag-ibig ng Diyos, kulang tayo. Kulang po tayo. Amen po ba? Amen po ba? So, kaya ano po gagawin natin? Sabi sa Luke chapter 5 verse 31-32, ang sabi diyan, Jesus answered them, healthy people don't need a doctor. Sick people do. Amen? Tanan niyo po ito yung sinasabi ko po kanina. That not everyone is talagang nakaka-experience ng pagmamahal ng Diyos. Kasi ang love ni Lord para sa lahat. Pero it will depend on you if you're going to accept His love. Amen? Nakadepende po sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kung talaga ba nating masusumpungan? Like Paul, talin niya si Paul. Si Paul, nung time na siya na-encounter ni Jesus, he felt the love of the Lord. And through that time, hindi na siya nag-backslide. Tuloy-tuloy na siya. May struggles, maaaring nagkakasala pa din. Pero tuloy-tuloy siya sa pagsunod kay Lord. Tuloy-tuloy siya nagre-repent at umiibig at nagpapagamit kay Lord. Because of the love of the Lord. Amen? So, talaga, ang context po nito, mga kapatid, si Jesus po is nagkaroon siya ng disciple. Na-encounter niyo dito si Matthew. Amen? Hindi po yung anak nila, Sister Joanne, Si Matthew, yung disciple po. Taga-Israel. Taga-Israel. So si Matthew, na-encounter ni Jesus,
And ang sabi ni Jesus kay Matthew, follow me. At sumunod si Matthew, nakakilala si Matthew kay Jesus, na bago yung takbo ng buhay ni Matthew, si Matthew nag-celebrate. In-invite niya ngayon yung mga kagaya niya, mga imperfect people, yung mga disciples, at saka si Jesus according to Jesus. So, kasama doon yung mga prostitutes, yung mga marurumi dati, na dati talagang ginajudge ng sanlibutan ng mga Pariseo na sila consider as unclean. So, tanong nyo during that time, may Pariseo nakakita sa kanila na sila nagkakasiyahan at kumakain salo-salo. Ang sabi ng mga Pariseo, bakit ka nakikisali dyan? Mga marurumi yung mga yan. Bakit ka nakikisali yung mga makasasalanan yung mga yan? Kasi during that time, mga kapatid, si Matthew, tax collector, malaki po talaga yung kasalanan nitong taong ito dahil maaring may mga kinukupit itong mga to. So, ito yung mga corrupts, yung mga governors, 'di ba? Kumbaga ngayon, ito yung mga mga nagpapagawa ng mga flood control, 'di ba? 'Di ba? So tsaka yung baka si Matthew dati po, kasi dati kung iisipin niyo, i-imagine niyo, yung mga bahay nila dati talagang natural lang, Pero itong mga may posisyon, hindi pangkaraniwan ng bahay ng mga ito. Mas above sila. Makikita mo talaga, mas above sila. Bakit? Kasi nga mas nakakaangat sila. It is because he is a tax collector. Amen po ba? Tanong mo yung kay Zacchaeus. Amen? Nakukuha po natin. So ito, meron tong record na alam ng tao na hindi siya welcome. And even ang mga disciples, hindi siya wini-welcome. Amen? Mamaya makikita natin kung bakit po. So tala nga, ang sabi ng Diyos, eto, Jesus answered them, healthy people don't need a doctor. Sick people do. Tala nga, another slide. Ayan. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Tanin niyo po ano pong ibig sabihin ni Jesus dito? Ang sabi ni Jesus dito, ang sabi daw ni Jesus kanina, ba't ka po nakikisali dyan? Sabi ng mga Pariseo kay Jesus, mga makasasalanan yung mga yan. Di ba, guru ka? Dapat di ka nakikisali sa mga yan. Dapat dito ka sa mga ano. Ano sabi ni Jesus? Si Jesus kasi iba That's the standard of the world. Yung mga masasama yung mga yan. Layuan natin yung mga yan. Ito mga malalandi yung mga yan. Dito tayo. Dito, mga grabe yung mga yan. Huwag tayo dyan. Mga magnanakaw, di ba? Diyan kayo. Ganun yung human standard. Pero Jesus is not. Whatever your situation is, gaano ka man karumi sa tao, gaano ka man karumi sa mundo, you are still welcome. And the Lord is waiting for you to come back. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Kaya kay Lord, wala Kaya talang sabi, di ba? How many steps, kahit 1,000 steps pa ang gawin mo, papalayo kay Lord? Ano sabi? Isang step lang ang kailangan mo para humarap ulit sa Kanya. And to be with Jesus. Ganon ang Diyos. Hindi niya sabi na, wow, teka. Bawal muna. No? Bawal muna. Diba? Hindi ganon si Jesus. Anong sabi niya? Alam mo, healthy people don't need a doctor, sick people do. Anong sabi ito? I have come to call not those who think they are righteous. Hindi daw ako pumunta dito para doon sa mga tingin nila sila ay perfect or sila ay righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Kung hindi doon sa mga taong nakaunawa na sila ay marumi at kailangan nilang magsisi. Tanya, ang sabi ni Jesus, kayo mga perfect, okay kayo, sige. Pero dito ako sa mga taong nakarealize na sila ay imperfect. At nakarealize na kailangan nila ako. Amen? Nakukuha po natin. That is why, the love of Jesus is for everyone, but not everyone, mga kapatid, sad to say, is experiencing the greatness of love of the Lord.
Amen. Hindi talaga nila na-experience. Hindi pa talaga nila, although may love na si Lord, hindi nila alam na iniingatan na sila ni Lord, pinapreserve na sila ng Diyos, nagpo-provide si Lord kahit sila ay makasalanan. Ang Diyos hindi sila pinababaya. Nagpo-provide pa rin si Lord ng someone to help them na sila ay masyaran. Yung mga unbelievers. Hindi nila nauunawaan yun na pag-ibig ng Diyos yon. Kasi nga ang love ng Diyos para sa lahat. Kahit makasalanan ka, kahit ikaw hindi mo pa kinikilala ang Diyos, ang sabi niya, while we are still sinners, the Lord love you already. Amen po ba? Hindi yung mahal ka lang ng Diyos dahil nagbigay ka ng offering, hindi lang yon. Hindi mahal ka lang ng Diyos dahil umattend ka lang Sunday. Pag umabsent ka lang Sunday, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi po ganoon. Mahal ka pa rin ng Diyos, pero the Lord will continuously convict us, teach us, and align us, and correct us if needed. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ito yung sinasabi ng Diyos. Kaya tala niyo pa, another human standard tayo. Sa isang buhay, sino po sa atin who is harder to love? Ha? Tanda niyo sinong mahirap mahalin? Yung kamag-anak o hindi ka kamag-anak? Yung hindi kamag-anak. Di ba? Di ba? Minsan yung kamag-anak daw. Minsan yung kamag-anak daw. Ano? So, tanong niya, who is harder to love? Believers or unbelievers? Come on. Unbelievers. Amen? So, tanong niya, bakit? Kasi yung believers, mga kapatid, may Diyos na yan. Yung unbelievers, wala pa ang Diyos sa buhay nila and they are still under influence of the sin. Pero madalas mga kapatid, nakakalungkot, even the believers, even us the Christians, minsan mas napaprioritize natin yung unbelievers kaysa sa believers. Minsan, mas naiibig natin yung mga tao sa labas kaysa yung mga taong nasa loob. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Kaya, tala nyo ayan ang Diyos ganyan si Lord tala nyo mamaya makikita pa natin mas lalo yan. So, tala nyo kasi ang sabi dito, the greatest test of unloving the unlovable is your love to your brethren. Amen. Alam nyo, minsan ang hirap din talaga mahalin ng kapatid natin. Amen? Amen po ba? One of the greatest tests of unloving the unlovable is your love to your brethren. Yung maibig mo, yung kapatid mo, dito ka muna magsimula. Amen? Yung ito muna. Dito ka muna magsimula. Bago mo sabihin na, ay, kasi kawawa yung mga yun, kasi kailangan nila si Jesus. How can you love them if your own brethren, hindi mo maibig? Amen? Amen po ba? Kaya mo, paano mo ipapakita yung tunay na pag-ibig doon sa mga nasa labas, yung mga nasa loob lang, hindi mo pa kayang ibigin ng totoo. Pag naipasok mo sa loob yan, madadagdagan lang yan sa sasaktan mo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya tala nyo si Jesus ang galing Ang galing ng Jesus talaga, hindi umakyat si Jesus nang walang unnecessary Si Jesus, pumili siya ng 12 tao. 12 mga lalaki. Iba-iba ng pinagmulan. Amen po ba? Iba-iba ng klase ng pagpapalaki. Iba-iba ng ugali. Iba-iba ng karakter. Pero anong tinuturo ng Jesus sa kanila? Anong pinagdidiinan ng Diyos sa kanila? You should love one another. Iba-iba kayo ng lahi, may mga magnanakaw, may mga korap, may kasama kayong babaeng dating makasalanan, may kasama kayong dating babae sinaniman ng masamang espiritu, dating prostitute o kung ano marumi o ano man. Pero I will tell you, love them just as I have loved you. Amen? Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Amen po ba? Kaya,
Tala nyo, nakakalungkot. Kasi tala mo, madalas, alam nyo kung bakit, madalas kung may pagpe-pray natin, kung tatanungin natin, Lord, bakit ba? Madalas parang kami pa ata yung, parang kami pa ata yung ano kaysa sa iba. Bakit parang madalas, minsan parang mas mahal pa namin nasa labas kasi nasa loob? Diba? Which is, it is not the design of the Lord. You accept the person who is here and love them genuinely, na katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin, so that you can love the others too. Amen? Amen po ba? Ano pa? Sinabi dyan, sa John chapter 13, verse 34, ang sinabi niya, so now, I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. So, 2 beses inulit. Inulit niya sabi, mahalin niyo ang bawat isa. Hindi niya lang sinabi doon, ang nagbigay ang Diyos ng standard. Anong standard? Katulad ng pag-ibig ko sa iyo. Paano ka minahal ng Diyos? Paano ka minahal ng Diyos? Paano ka minahal ng Diyos? Nagbigay ba si Lord ng kapantay bago kanya mahalin? Sige, mamahalin kita 150. Mahalin kita ka na muna yung mamahalin kita. Hindi. Hindi mo pa siya kilala, hindi mo pa siya iniibig, mahal ka na niya. Ano mang estado mo dati, alam nyo, may naisulat po akong kanta dati na bigay ni Lord, ayon doon sa testimony ng isang tao na binago ni Lord. He is a murderer before. At nakakilala siya kay Lord sa kulungan. And through that time, nakalaya siya at binago siya ni Lord at hanggang ngayon po pastor na. 'Di ba? Makikita, alam niyo kung sa tao 'yon. Baka layuan ka na, baka patayin ako nito. 'Di ba? Teka, baka parang sinusundan ako nito Pero baka malay mo gusto lang pala makipagkamustahan. Bro, kamusta ka na? Bro, wala ka bang kutsilyo diyan? 'Di ba? Ganun tayo Ganun tayo, 'di ba? Wala ka bang baril dyan? Di ba? Kung ganun ang human standard, ganun talaga mga kapatid. Pero dahil ang standard natin is ang Diyos, si Lord, hindi mo pa siya mahal, mahal ka na niya. Ganun din. Hindi ka pa mahal nung mahal mo, mahalin mo na. Amen po ba? Kahit anong ginagawa sa'yo nung kapatid mo, mahalin mo. Anong sinabi sa'yo? Ibigin mo. Huwag magbabago yung pag-ibig mo dahil sa ginawa niya. Hindi naman ganun si Lord Si Lord ba nagbago sa atin? Ang dami nating ginawa sa Kanya. Ang dami nating pagkukulang sa Kanya. Ang dami nating kasakitan na binigay sa Kanya. Alam natin na si Lord omnipresent. Pero sometimes, in your alone time, nung ikaw lang mag-isa, may mga ginagawa ka na hindi magaganda. Amen po ba? Amen. Pero si Lord, nakikita niya yun at ginagawa mo yun sa harapan niya. Pero still, He loves you. Amen po ba? Amen po ba? Kaya alam mo kung gano'n ang Diyos natin, ano tayo dapat sa iba? Gano'n din tayo dapat sa iba. Amen po. Kaya alam mo, 2 beses inulit ng Diyos. Mahalin mo ang bawat isa, katulad ng pag-ibig ko sa'yo, ulitin ko, mahalin mo ang bawat isa. Amen. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan pa po ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? And I found out, mga kapatid, sabi sa Romans 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us in this. Ito yung standard ni love. Paano siya nagmahal? While we were still sinners. Christ died for us. Hindi pa tayo sumusunod sa Kanya. Kung ano-anong bagay yung sinasabi natin sa Kanya. Kung ano-anong isip ang pinag-iisip natin. Kung ano-anong rebellion ang ginagawa natin laban sa Kanya. Pero si Lord, He died for us because He loves you. Sana ma-realize natin yan. Amen? At sana ma-realize talaga natin that we are the unlovable. We are not perfect. All of us here is the imperfect people that receive a grace from a perfect God. Amen? Amen? Kaya tanong niya, if you found out that there is a danger of a righteous living. Pastor,
Paano nagkaroon ng danger sa righteous living? Di ba yung tinuturo sa Bible? That to live righteously, to live ganyan, alay according to the will of the Lord. May danger po sa righteous of living. Yes. Ano po yan? Yung self-righteousness. Yung bang sobra ka ng tama. Para mas tama ka na kay Lord eh. Para may tama ka na rin. Di ba? Di ba? Sa sobrang tama, mamukha ka na may tama. Di ba? Alam niyo, danger po mga kapatid. Yung talagang, yung tingin mo, mas above ka na sa iba. Na, yung para bang ikaw na lang ang laging tama. Amen? Pero si Lord, hindi po kasi siya self-righteous. Yung righteousness niya, may standard din. Alam po ba natin yan? Ha? Kaya tala nyo we have to analyze, to really analyze mga kapatid, ano ba talaga? Paano ba talaga ako mabubuhay as a Christian who receive a grace from the Lord? Hello? Kaya tala nyo nakakalungkot kasi nagseset tayo ng standard madalas, even sa loob na ng church. At yung standard na naseset natin minsan is our own standard. Kaya talama, usually din, kahit yung mga nasa labas, ganun din. Hindi na natin naiibig yung mga nasa labas. Kasi nga, bukod sa mahirap silang ibigin, dahil meron tayong standard. Kasi tayo, bilong tayo kay Christ, sila hindi. Ano? Amen po ba? Nakukuha po natin? Yan yung mga bagay na gustong basagin ni Kristo sa atin. At paano niya gustong basagin yan sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Kaya alam niyo yung topic na pag-ibig, napakahirap po nito eh. Napakahirap po nito. Alam niyo, we cannot set a standard in our own. Just read the Bible and ask for God's wisdom. Amen? Amen po ba? Pero pag kinukorek ka ng leader mo, at nakita mo talaga na tama, at naka-align kay Lord, pakorek ka. Huwag ka din naman na, hindi, sino ka ba? No, mga ganyan, self-righteous yan eh. Mas matagal na akong Christian sa'yo, no? Nako, yung mga ganyan ng lumalabas sa atin, no? Yung mga ganyan yung mga ganyan pagtatalo na, delikado na yan, mga kapatid. Hindi po kasi dapat ganito eh. Ganito po kasi dapat ang nako, yan na. Yung mga ganyan yung mga talagang sobrang righteous na, na kulang na lang talagang umabot pa sila, lumagpas pa sila sa langit, delikado na yan. Baka malapit na yan. Kasi righteous na eh. Amen po ba? Iba po yung live in righteously according to alignment of the Lord than to the self-righteousness. Iba po yun. Iba po yun mga kapatid. Tanya niyo ang sabi dito, Matthew chapter 7 verse 3 to 5, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Ano po sabi diyan? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye when all the time there is a plank in your own eye? Tanya po, exaggerated po yan In-exaggerate ni Jesus yan Anong gustong iparating ni Jesus sa atin? Bago ka punahin mo din muna yung laki ng kamalian mo. Tanya bago mo tignan yung mali nung iba, focus on yourself and to Jesus. Kaya ang daming mga taong ang tawag dito, umaalis sa church, it is because they are distracted. Ang tingin nila, madalas, yung nakikita nila. They cannot see themselves and they cannot see the Lord. Pag si Lord ang focus mo dito sa simbahan na ito, mga kapatid, pupunta ka, gigising ka ng umaga, mag-aaral, magde-devotion ka, mananalangin ka, at pagdating ng linggo, prepare ang buhay mo, gigising ka kayo ng maaga, magsasacrifice ka ngayon, kahit malamig, kahit mainit, pupunta ka na maaga sa simbahan, dahil kay Jesus. Hindi dahil kung kanino, kasi kung pupunta ka dahil kay kapatid, madedestruct ka lang.
Paano pag si kapatid nagkasala? Hindi ka na pupunta sa church. Ay, ba't pa ka pupunta sa church na yan eh? Ganyan pala dyan. Ano? Ganyan pala yan. Ano? Ito pa ang ano eh. Ito pa ang ano po kasi mga kapatid eh. We set the standard of perfections to someone else. Especially sa pastors. Kaya alam mo pag nakatingin ka sa tao, talagang pag yung tao nag-fall, kasi talaga normally mag-fall yan. Ha? Because we are all imperfect. Once na yung tao nag-fall, pati ikaw mag-fall. Bakit? Kasi rooted ka dun sa kanya, hindi kay Jesus. Amen po ba? Pag yung tao kumalas, napakalas, pati ikaw damay. Bakit? Distracted eh. Kaya yung sasabi ni Jesus, bakit mo tinitignan yung iba? Huwag mong tignan yung iba. Tignan mo yung sarili mo. Tumingin ka din sa akin. Sa akin ka mag-focus. Amen po ba? Because if you focus onto someone else, then your life might be in danger. Amen? Amen po. Kaya tanong nyo yung sabi ni Jesus, you hypocrites, first take the plank out of your own eye, then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Unahin mong idwell yung sarili mo. Let the others, ito pang maano kasi hindi tayo makapag-open, especially sa mga leaders natin. Lots of Christians in these days, mga kapatid, according sa mga ibang mga pastors din, suffering their sin in secrets. Kaya, unti-unti, dahil nagsasuffer sila in secrets, nagfo-fall. Hanggang sa nawawala na kay Christ. Amen? Amen? Kaya bakit? Kasi nga, ang tao takot mag-share kay kapatid eh. Bakit? Kasi baka husgahan ako ni kapatid. Baka, teka, ano ko ba yung, wala nang ganyan, ano ko ba? Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano? Yes, but still, he or she is still imperfect. That is why you have, mga kapatid, to break that kind of attitude in ourselves, not to focus to someone else, but to focus on yourself. Pag-focus mo yung sarili mo, tsaka si Lord. Mag-focus ka kay Lord, focus ka sa sarili mo, kung paano mo palalagoyin ang sarili mo, and then you will continue how to live according to His will. Amen? Amen? Nandiyan pa ba tayo? And we found out that the grace that you receive to be who you are today is the same grace that you need to extend to those who are not there yet. Mga kapatid, yan yung bagay na binigay sa atin ng Diyos. It is the grace. Why can't we not? But bakit ang daming hindi maka-understand that we are all here because of the grace of the Lord? It is the same grace that strengthen you. It is the same grace that encourage you. It is the same grace that touch your life. It is the same grace that transform your lives. Amen po ba? At same grace na nararanasan natin ngayon, that we are all here, it is because only the grace of the Lord. Amen. Walang makakapagmalaki na tayo ay perfect, na tayo ay ganon. Hindi. Lahat tayo ay naririto lamang, mga kapatid. It is because of the grace of the Lord. No one is perfect here. Kaya nakakalungkot yung mga gatherings of the perfect people, kasi may mga gatherings of the perfect people. Alam niyo po ba 'yon? No, yung mga nagagathers para sa yung mga gatherings ng mga perfect people, wala silang ibang gagawin kung hindi punahin ang mali ng iba. Matindi, no? Ano po? Alam mo 'yun? Ay, oo nga, 'di ba? Ito naman, dapat imbis na wag na nating anuhin yan, alam niyo ba? Kasalanan 'to. Hindi tayo dapat hindi sasali din. Ay, oo nga. No. Ay, kaya pala gano'n. Ay, naku. Ganun pala yun. Naku po. Diba? Yan na. Ayan na. Talagang ramdam na nila yung perfect people. Andiyan na yung presence ng perfect people. Diba? So, pag mga ganyan, mga kapatid, yan yung mga hindi nila naiintindihan
kung bakit sila naririto pa rin, it is only by the grace of the Lord. Amen? Amen? Amen po ba? Amen po ba? Kaya tanong niya, John 13, verse 15, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Ano daw? Yung pag-ibig daw natin sa iba is magpo-prove na tayo ay disipulo ni Kristo. So, pag minahal mo daw yan ng genuinely yung kapatid mo, tingnan mo yung kapatid mo. Ha? Yan yung mga titig pa lang talaga ng iba, talagang gumagana. Di ba? Di ba? Di ba? Wala mo lang kalambing-lambing mga gumagana na yung beautiful di ba? Pag minahal mo yan, anong sabi ng Diyos? It will prove that you are truly my disciples. Bakit? Kasi yung Diyos natin, yung master natin, yung guru natin, Diyos ng pag-ibig. And yet tayo ng mga disipulo, tayo ng mga anak niya, masasabi pa tayong anak kung tayo hindi marunong umibig? Eh yung pulo natin, Diyos ng pag-ibig. Amen. Amen po ba? Kaya kung wag na nating tignan yung mga mali ng iba. Ang tignan mo yung mali mo. Focus on to yourself. Focus on to your life and focus to God. Assemble it. I-assemble nyo kung paano nyo, Lord, paano ko ba i-dwell to sa'yo? Hindi yung Lord, paano ko ba i-dwell yung kapatid ko? No? Hindi, bago mo, intindi mo yung sarili mo. Baka kakaintindi mo sa iba, yung kapatid mo naligtas, ikaw hindi. Amen po ba? Mabuti pa yun na naintindi mo, naligtas, ikaw na iwan. Amen po ba? Kaya bago nating talaga mga sabi dito, a perfect person's love over an imperfect people. Ayan si Lord. We are all the imperfect people, mga kapatid. Amen. Amen. Who here says and can claim that they're perfect? Wala. Yeah, mabuti naman. Kasi papanalangin ko pupunta ko sa harapan, papanalangin ko, Lord, kunin mo na. Perfect na to eh. Perfecto na eh. Amen. Pero we are all imperfect. Amen. Ito madali. The imperfect people over to the imperfect people. Madali pa yan. Pero ang mahirap ito, yung perfect people over to the imperfect people. Ano ibig sabihin? Pastor, di ba wala namang imperfect people? Yes. Pero ano ibig sabihin? Yung mga self-righteous nga, yung mga talagang feeling nila talagang above na sila sa iba, yung mga talagang malapariseo. Ano mga pari? Ano mga pari? Dala mo, yung mga ganyan, mahirap yun. Pero alam mo si Lord, alam mo ang ginawa ng Diyos, mga kapatid? He is the perfect person who loves the imperfect person perfectly. Ganyan ang Diyos natin. He is not the God who will condemn you according to your sins. Kaya nga, ang love ng Diyos, irrational, mga kapatid eh. Illogical. Amen po ba? Hindi kayang ipaliwanag. Talaga, kumbaga sa atin, misteryoso. Ano? Paano mapatawad yung taong pumatay sa'yo? Ay, yung taong pumatay sa kamag-anak mo, yung taong pumatay sa anak mo, paano mapapatawarin yun? Pero mapapatawad yun ng tao na tunay na may pag-ibig kay Kristo sa pamamagitan ng tulong ni Kristo. That is why love is a very mysterious. Hindi basta-basta may papaliwanag, irrational. Tala niyo, imagine si Jesus. Si Jesus, pinatay na, binunutan ng binastos, nilagyan ng koronang tinik dito na talagang ang lalalim ng mga tinik, talagang bumaon yun. Ano po? Tapos talagang according to the studies, tubig-tubig na yung katawan niya dahil sa mga hagupit, dahil talagang Tapos ang dami niyang lashes. Dugo-dugo ang katawan, tuklap-tuklap ang mga balat. And then he carried the cross. Napakabigat na cross. And then pinako siya sa krus. Hindi sakto yung kamay niya dahil medyo maiksi. Hinigit pa ng dinislocate ng mga tagapagpako para lang maipako. At the end, what did they say? Lord, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. That is the love. Hindi nagbago yung pag-ibig ng Diyos despite on that very critical situation. Na kung ano yung pag-ibig ni Lord bago siya bumaba sa lupa, the same love that He released
even at the end. And the same love that we experience until right now. Amen? Amen po ba? Kaya how can we criticize others? How can we condemn others based on their imperfections? Gaano man sila kalala, gaano man sila kapangit kasama. Pero we can't condemn the imperfect people because us also is imperfect in the eyes of the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Kaya tanong niya, dito na po tayo magsisimula. Dito po tayo magsisimula. Ha? Ayan po. Sa number 1, pag-uusapan po natin, two topics lang. Kayo naman. 2 topics lang. I will promise, po, hindi kayo basta-basta magugutom. Bubusugin kayo ng salita ni Lord. Amen. Amen. Amen po ba? So, 2 topics lang. Number 1. Ito na, dito muna tayo. Ano, sabi dito, John 13:35, Simon Peter asked, Lord, where are you going? And Jesus replied, you can't go with me now, but you will follow me later. Ito pong situations na ito, mga kapatid, ang nangyayari po dito is after po ito ito po yung during the time nung last na tinapik natin. Ha? After po nung washing the feet. So ito na si Simon Peter. Simon Peter asked, Lord, where are you going? Jesus replied. Kasi sabi niya, ako'y aalis muna at ako'y gagawin. Sabi ni Jesus kasi pinipredict niya yung mangyayari sa kanya in the future na siya na during that time, siya ay dadakapin mamayang gabi at siya ay nadadakapin at siya baka bukas patay na siya dahil siya papako sa krus. And Jesus replied, you can go with me now, but you will follow me later. Sabi ni Jesus. Sabi ni Peter, but why can't I come now, Lord? He asked, I'm ready to die for you. Ay, grabe, no? Grabe, no? Grabe. Alam mo na, di ba kung tayo yan, kikiligin tayo. Di ba? Di ba? Kunyari kung ikaw yung babae, hindi. Handa akong ialay ang buhay ko para sa'yo. Ay, grabe, no? Ipag daw. Kunya, parang si Panday, di ba? Parang si Cardo. Di ba? Di ba? Parang si Cardo. Di ba? Parang si Tanggol. Di ba? Talagang, hindi. Ialay ko sa'yo. Ialay ko sa'yo ang buhay ko. Pero mabuti na lang, talam mo, sabi ni Jesus, Jesus answered, die for me? Mabuti na lang si Jesus, hindi nadadala sa mga bola-bola, no? Kung tayo yun, dalan-dalan na tayo, sige na nga. Wow, grabe ka naman, no? Ito, 150, di ba? May maano natin, di ba? Sabi ni Jesus, die for me? I tell you the truth. Peter, before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. That is why tanong niya, si Jesus, alam na niya na magkakasala ka sa kanya and still He chose you. Si Jesus, alam na niya na ibobroke mo yung heart niya later, but still, Jesus loves you. Hindi nagbago yun. Alam ni Jesus na ipapako siya sa krus. Hahagupitin siya ng mga taong to. Baabastusin ng mga taong to. Pero still, Jesus loves them. Pero tulad po ng sabi ko sa inyo kanina, Jesus' loves is for everyone. God's love is for everyone. But not everyone understand that they need the love of the Lord. Kaya sino lang yung mga kasumpong? Yung mga nakaunawa lang. Amen po ba? Kaya naman, yan si Jesus na alam na niya na siya ay pag i-deny ni Peter 3 times, sobrang close niya kay Peter. Sobrang close ni Peter kay Jesus. Talagang sa lahat ng disciples, si Peter yung pinaka-close kay Jesus. Ano po? Pero anong ginawa? Kaya maiintindihan mo si Peter kung ba't ang bilis niya magsalita kay Jesus lagi. Na, Lord, hindi. Over my dead body, hindi mangyayari yan. Gagawin ko lahat para protektahan ka. Hindi maintindihan ni Peter yun kung ba't sinasabi ni Jesus yun. At siya sabi niya, Lord, hindi pwede. Mamamatay ako para sa'yo. Ha? Hindi pwede. Handa akong mamatay para sa'yo. Bakit? Kasi mahal ni Peter si Jesus. Close si Peter kay Jesus. But Peter cannot understand what he is saying. Hindi maintindihan ni Peter, pero si Jesus alam niya. At Jesus knows that the time will come
that this Peter will deny him 3 times pa nga. Nasasabihin niya na talagang hindi niya ako kilala. Pero still, Jesus knows all of it. Alam ni Jesus na may Judas na maghuhudas sa kanya. Pero pinili at pinakain pa rin. Inalagaan at minahal pa din. Alam ni Jesus na may Peter na magtatakwil sa kanya. Pero still, minahal, inalagaan, at talagang iniingatan pa din. Pine-preserve pa din. It is because that is the standard of God's love. Hindi po kabaliwan ang pag-ibig, mga kapatid. Ang pag-ibig na galing kay Kristo, ang tunay na pag-ibig. Amen? Amen? Pero ang pag-ibig na standard ng mundo, yan yung mali. Ha? Yan yung mali. Kaya, ang dami nag-celebrate ng Valentine's. No? Tapos, hindi naman, nawawala naman talaga yung true essence ng love. Napupunta na lang sa, hindi na loveful, lustful na. Amen po ba? Bakit? Kasi nga namamali na eh. Namimisalign na yung true essence of love na ipinapakita ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, die for me? Talaga ba? Mamamatay ka para sa akin? Hindi. Hindi. Sabi ni Jesus. Pero ang sabi ni Peter, ayun sabi ng Diyos, how does God love the unlovable? Ayan na, dito na tayo magsisimula. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen po ba? So number 1, how does God love the unlovable? Number 1 is, have an expectation of imperfections. Paano daw ang Diyos nagawa niyang mahalin yung mga unlovable? Yung tayo, na mga karapat dapat porosahan, paano tayo nagawang mahalin at ibigin pa rin ng Diyos ng totoo? Anong sabi ng Diyos? Have an expectation of imperfections. Si Lord, in-expect na niya. May expectation na siya na si Peter magkakamali. Na itong mga taon to, pagdating ng siya'y dadakipin, wala man lang magsasabi na, no, don't get our rabbi, no. Wala man lang magsasabi, anong ginawa ng lahat ng disipulo? Nagtakbuhan. Amen po ba? Alam ni Jesus yon. Bakit? Kasi He is expecting that these people are imperfect. Amen? Although gusto ni Lord na yung gawin mo is talagang align sa kalooban niya, pero hindi kayang i-program ni Lord sa isipan mo na sumunod ka lang sa Kanya. You have the free will that God given you. May free will ang Diyos na binigay sa atin. Amen po ba? Na kung saan gusto mo bang sumunod? O ayaw mong sumunod? Gusto mo ba akong ibigin? Ayaw mo akong ibigin. May dalawa kang pagpipilian lagi, mga kapatid. At dalawa lang yan. Amen po ba? Kaya tanong you can't expect perfection in an imperfect world. Amen? Nakukuha po natin? Hindi ka talaga makakapag-expect ng perfections dito sa imperfect world. Kaya kung gusto mo ng perfections, mag-ingat ka. Baka kunin ka ni Lord. No. Kasi doon yung perfections. Nandun na sa langit. Kung gusto mo na ng perfection, yung wala ka na mapupuna, yung hindi ka na may stress, andun na sa presensya ng Diyos. Eternal life. Kaya kung gusto mo yon, magtiyaga ka dito. Endure until the end. Amen po ba? Amen po ba? Magtiyaga tayo dito na tayo magsumikap maglingkod, na tayo magsumikap na magpagamit sa Diyos, ibigin ng Diyos kahit mahirap, madaming struggles, madaming hindrances, pero still, we're going to endure it because ang sabi ng Diyos sa salita niya, that those who wait upon the Lord shall renew their strength. Kung sino yung mga pag-antay, makapagtiis until the end, matatapos din, mga kapatid, ang lahat ng ito. Ano po? Matatapos din ang lahat ng mga ito. Pero we have to do something first. May kailangan tayong gampanan. Amen po ba? Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3, 2-5, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the goods,
treacherous, rash, conceited lovers of pleasure rather than lovers of God. Tandaan niyo pa, inalarawan dito kung gaano magiging kasamaan tao at the end of times. Magiging malala ang mga tao at the end of times. Yung mga taong wala sa Diyos, ang sabi sa Bible, mas magiging masama sila. At yung mga taong nasa Diyos, mas magpapakabuti sila. Pero we still have the imperfections in our life. Kasi yan yung nasa-set sa mind natin that we are the Christian, dapat perfect na tayo. Kaya we don't expect the imperfection sa ibang tao. Kaya pag yung tao nagkamali, na-offend tayo. Amen po ba? Kaya ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng battle in the inside. Bakit? Kasi nga, we expect so much perfections to others. Pero hindi. Si Lord, hindi siya nag-expect ng perfections because God knows that we are not perfect and we can't be perfect. Kaya nga, inalay niya yung sarili niyang buhay sa krus para sa biyaya niya lamang maligtas tayo. It is the grace of the Lord alone. Hindi, not by our own works. Kahit anong gawin mong sa sarili mong lakas, kahit anong sikap mo, kahit anong gawin mong pagbabasa ng Bible, hindi ka magiging perfect, mga kapatid. You are still imperfect and living in a sinful world. Pero hindi, not again po ito po, having a form of godliness, having a form of godliness, Christian yan. But denying its power have nothing to do with such people. Christian yan, pero may mga Christian din talaga na kahit nasa loob na ng simbahan, parang hindi pa rin Christian. Ano daw gagawin natin sa kanila? Ano daw gagawin natin sa kanila? Have nothing to do with such people? Hindi lang, mga kapatid, yung mga nasa loob na, yung mga nasa labas, huwag natin pakasalamuhan. Pero yung mga nasa loob na nakakarinig ng salita ng Diyos, i-encourage natin. Amen? Amen? Nakukuha po natin? Nakukuha po ba natin? Nandiyan po ba kayo? Bakit? Kasi sinful people living in a sinful world do a sinful things. Don't get me wrong, mga kapatid. I'm not saying that we should tolerate the sin. No. But I am saying that we are imperfect people who should encourage each other not to tolerate sin, pero to correct them with humbleness, humility, gentleness, and love. Kasi alam nyo kung bakit ang dami mga Christians, yung mga sila yung mga Kristiyano nag-aaway sa loob-loob. Kasi nga yung nakikita nila eh. They're expecting the perfections in the church. But they're not expecting that these people is still imperfect and still under process. Under process ni Lord. Kaya tanong mga kapatid niyo, especially ang mahirap po sa amin, ako po, bilang isang pastor din, batang pastor, no? Especially sa pastor natin, si Pastor Efren, at sa mga iba pa. Ang mahirap sa pagiging pastor is that the church is expecting the pastor to be perfect. Amen? Kaya pag nag-fall yung pastor, fall ka na rin. Kasi you expect perfections to the pastor eh. Pero I'm gonna tell you this, truly mga kapatid, the pastor is still imperfect people. And still under process by the Lord. Even si David, wala naman po kayong masasabi kay David. Si David po nagkamali din. Amen po ba? Si Joseph nagkamali din. Si Abraham nagkamali din. Sino pang godly people na alam nyo? Si Peter nagkamali. Si Paul, nagkamali din. Lahat nagkakamali. Bakit? Kasi we are all imperfect. Wala ditong makakapagsabi that their legacy is perfect. No. We all have the imperfections in our life. Pero ang gusto ng Diyos, we should not stay in that imperfections. We fight.
and serve continuously serving to the Lord. Hindi dahil makasalanan ka, makasalanan ka na. No. Tala niya, iba pong side do. Yes, people do a sinful things, but it is different to the people who love the sinful things. Pag nag-i-struggle ka na sa sinful things, mga kapatid, good sign yan. Bakit? Kasi nga, lumalaban na yung nasa loob mo, na ayaw mo na ng kasalanan. Ibig sabihin, na-fulfill na yung sinasabi ni Paul sa Bible, that once you receive Jesus Christ, you belong to Christ, you hate sin na. Ayaw mo na sa kasalanan. Pero still, magkukulang at magkakasala ka pa din. Sino nakapagsabi dito? Di ba? Ayaw na natin sa kasalanan. Amen po ba? O gusto nyo pa rin? Di ba? Ayaw na natin. Ayaw na natin sa kasalanan. Pero still, nagpo-fall ka pa rin minsan. Pero yun yung sinasabi ni Paul sa salita niya na even though, sabi niya, may mga gusto kong gawin, may mga ayaw akong gawin, pero nagagawa ko pa rin. That's the struggle. Yun yung struggle. Minsan nakakapagsinungaling ka pa din. Pero after that, syempre, dahil ayaw mo, nakukonvict ka, durog na durog ang sarili mo, magre-repent ka talaga kay Lord. At next time talaga, itatry mo yung best mo na, hindi mo na magawa yan. That's the thing. Yan yung grace ni Lord sa iyo, mga kapatid. Pero still, we are imperfect. Nakukuha po natin. Nakukuha po ba natin? Kaya ang hirap, mga kapatid, especially talaga pag yung mga pastor, pag nagkamali sila, naku po, parang katapusan na ng mundo. Pero actually, mga kapatid, just to remind you, you should pray for your pastor. Do not stop praying for your pastor. Because the enemy in these last days, especially targeting the leaders. Pag ang leader nawala, pag ang shepherd nawala, ang mga tupa mangangalat. Masisira, mawawala ang gawain. Kaya alam mo, ganyan kahalaga, mga kapatid. Kaya dapat, imbis na pagtulong-tulungan si pastor, i-chismis si pastor, o naman, tulungan si pastor. Ipanalangin at ibigin si pastor. Hindi ko po sinasabi ito dahil pastor ako, Sinasabi ko po ito dahil ito yung nakasulat sa Bible. Amen po ba? Huwag nating tulungan natin si pastor, di ba? Huwag nating pagtulong-tulungan. Pero praise God kasi lahat tayo mahal natin si pastor. Amen po ba? Kaya mahirap po mahirap talaga. Kaya anong sabi diyan? Galatians chapter 6 verse 1, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Yun naman pala, but watch yourself, or also you also may be tempted. Alam mo, yun naman pala dapat ang gagawin natin. Tayo na mas nakakaunawa, yung mga leaders, yung mga pastor, hindi pala dapat sila talagang i-condemn yung mga taong imperfect, because what? Anong gagawin natin? I-restore natin gently. Encourage. Ngayon, kung ayaw talaga, wala tayong magagawa. Yung pag in-encourage mo, tumigil kayo, no? Tigil-tigilan nyo ako. Tapos na ako sa inyo. Tapos ka na daw sa amin. Baka matapos na si Lord din sa'yo. Diba? Kung ayaw magpa-correct, hayaan natin kay Lord. Sabi mo, Lord, ginagawa ko naman yung part ko, pero still, Lord, bigyan mo ako ng open doors para makapag-share sa Kanya, may encourage. That's the love. Amen po ba? Kasi si Lord, hindi siya tumigil na i-approach tayo. Amen? Amen po ba? Kaya alam mo yan pala dapat tayo, instead na magpulong-pulong tayo, instead na magpulong-pulong ang mga imperfect people para pag-usapan yung imperfections ng church or ng ibang tao, magpulong-pulong tayo para mag-usap-usap how to restore them gently. Not to condemn them. Amen? Hindi pag-usap-usapan yung mali nila. Ay, alam mo, itong pamilyang to, naku, grabe. Ay, oo nga. Alam mo, nakita ko yan ng isang beses. Ay, no, kinupit yung Ay, talaga, naku, grabe naman to. Diba? Yung mga ganyan-ganyang pagpupulong, no? Mga gatherings of the perfect people. Huwag natin gawin yan, mga kapatid. Amen po ba? Pag may mali, kung may nakita kang mali, sabihin mo directly sa pastor. Huwag mo sasabihin sa kapatid mo. Dahil pag yung mali niya at yung mali niya nakita mo
at yung maling yon magdudulot ng kasiraan sa kanya at sinabi mo sa kapatid mo, chismis na ang tawag doon. Kaya nagkakaroon ng Ministry of Marites eh. Di ba? Sabihin, kung pag may nakita kang ganon, sabihin mo directly kay pastor, pastor, alam niyo po, sige, wag kang mag-alala, papadalaki natin kapatid, idadwell natin kay Lord. Diba? Eh hindi, imbis na sabihin kay pastor, pag-uusapan niyo muna, tapos malalaman na lang ni pastor kung kanino eh. Di ba po ba? Kaya wag natin, kasi that's the goal. We should restore the person who fell. Encourage them gently. Kasi alam nyo, sino ba makakaunawa sa mga taong nagkakasala kung hindi tayo lamang din? Nagkakasala ka din eh. Maaaring hindi ka, sabihin mong hindi ka, pastor, hindi naman ako katulad yan, nagnakaw yan eh. Hindi mo katulad yan, pastor, ano yan eh, pumatay yan eh. Pero still nagkakasala ka din. At alam mo yung pakiramdam, yung bigat ng ikaw ay nagkasala laban sa Diyos. Alam mo yun, kung gaano kasakit yun sa sarili mo, na alam mo na nasaktan mo si Lord. Alam mo yun, kaya nga, the time that you know, you fell into sin, alam mo, Lord, naku, nasaktan kita. Nasaktan kita, Panginoon. Ang hirap bumalik, di ba? Especially pag nakahingi ka na ng tawad, tapos nagawa mo ulit. Ang hirap, di ba? Ang hirap po, di ba? O talagang lifestyle lang natin yung gano'n. Di ba? Ang hirap po, ang hirap humingin. Lord, hala, nagawa ko na naman, Lord. Sunday na naman, Lord. Mag-ano na naman ako, Lord. Ang hirap po, di ba? Ang hirap humingi ng tawad. Alam natin yung bigat. Kaya alam natin yung dapat yung bigat ng taong yun na nagkasala din kay Lord. Kaya dapat ang gagawin natin, restore them gently. Tayo lamang din yung mga kaunawa. Hindi mauunawaan sila ng mga taga-sanlibutan. Bakit? Hindi taga-sanlibutan nga. Sila yung makakaunawa sa kapatid mo. Tayo lang din. Kaya anong ginagawa ng kaaway? Dinidistract tayo. Anong ginagawa ng kaaway? Pinapakita niya yung mga troso dun sa kapatid mo, yung mga kamalian, yung imperfection ng kapatid mo. Para ano? Magdikdikan tayo, mag-split tayo, mag-divide tayo, mag-set ng divisions. 'Di ba? Dahil pag divided tayo, ang church mahina. Pero pag united ang church malakas. May unity sa pananalangin, may unity sa gathering. Nakakagalaw tayo ng maayos, may unity sa lahat ng gawain ng Diyos. O sige po, ako na lang po mag-evangelize. Pag may naku po, mag-evangelize na. Chismis lang yan. May mga ganun, di ba? Bakit kasi may divisions eh. May mga divisions. Pero hindi tayo dapat ganun. Encourage them. Sabi mo, ikaw, sis, kailangan mo ba ng nakikita mo baka may pangangailangan. Alam mong mahina dito si kapatid. O kapatid, kailangan ba ng dyan? No? Para hindi na siya i-offend. Kasi alam mo, baka alam mo na, baka may something siya na mangailangan siya sa ganong situations, na mahina siya sa ganong situations. Hindi mo na sabihin, alam ko mahina ka sa salitaan eh, no? Hindi na-open pa, di ba? Sabihin mo na lang, sis, alam mo, kailangan ba ng tulong? Baka may advice ako sa'yo, ganyan. Hindi sis, okay lang. Di ba? Ganun lang tayo mga kapatid. We should be united. Loving with one another. Working with one another with one purpose, and that is to glorify Jesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa? Number 2, be the initiator of restoration. So tayo daw yung maging initiator ng restoration. Tanong niya ba, si Peter po, nung nagkasala po si Peter, hindi na talaga in-elaborate ng Bible yung repentance ni Peter. Not unlike si David, nung nagkasala si David, ipinakita na si David talaga nag-repent. Si Paul, ipinakita ng repentance ni Paul. Pero si Peter, may nabasa po ba kayo na sa Bible na repentance ni Peter? Pero si Peter, I do believe, nag-repent. Amen? Pero look at this. Forgiveness is given and not earned. Tanong niyo po si Peter po, nung nagkasala si Peter, tanong niyo nagkasala si Peter, nag-deny si Peter 3 times. Napakalaking kasalanan po nun sa Diyos. Yung sabihin mo sa Diyos, na Lord, hindi kita kilala. Sabihin mo sa tao, sasabi nga ng Diyos, ipakilala mo ko sa iba Sabihin mo sa ibang tao, hindi ko kilala yan. Di ba? Napakalaking pong insulto yun sa Diyos. Ang laki ng kasalanan ni Peter. Nag-fall si Peter. Pero tala mo si Peter,
Nung time ba na siya'y bumalik sa Diyos, ano bang ginawa ni Peter? Humingi siya ng tawad. Na-encounter niya ang Holy Spirit, he received the forgiveness, and repented to the Lord. Kaya ano ang first teaching ni Peter? Repent and turn to God. Paano niya naituro yun? Siya muna. Amen? Amen po ba? Kaya alam mo, nag-repent si Peter. After niya mag-repent, na bago siya, with full of the Spirit, paano siya pinatawad ng Diyos? Nagpapako ba siya sa krus muna siya bago siya patawarin ng Diyos? Umapak mo ba siya sa mga bubog-bubog o sa mga uling-uling tapos bago siya patawarin ng Diyos? Hindi. Natawa ako sa mga reaction niya, di ba? Amen po ba? Paano siya pinatawad ng Diyos? Lord, forgive me. Why? It is because forgiveness is given and not earned. Hindi sinasabi ng Diyos, bago ka patawarin, magdasal ka muna ng gantong kahaba, o ganyan. Bago ka patawarin, lumuhod ka muna dyan, lumakad ka habang nakaluhod, papunta ka hanggang doon sa dulo. Diba? Ganun ba? Hindi tayo dinidiktahan ng Diyos ng ganun. Anong gusto ng Diyos? Your heart to desire once again with a repentance genuinely. Because forgiveness is given and not earned. Kasi alam niyo kung bakit ganyan, nagagets ko yung tao kung bakit ganyan. Because out of super guiltiness. Sabi ko, Lord, talaga bang hihingi lang ako ng tawad sa'yo? Kasi talaga pag tayo sa tao, nagkasala tayo, pag hihingi tayong tawad, sige, kahit utusan mo ko ng itusan, sige, okay lang. Kahit utusan mo ko ng itusan. Sige, ipaghuhugas kita ng ano. Diba? Para lang maramdam mo na talagang patatawarin ka niya. At para maramdam mo na nakabawi ka sa kanya. Pero si Lord, hindi siya ganoon. Hindi siya magdedemand sa'yo na, sige. Bago, tumalong ka muna. Pahirapan mo muna yung sarili mo. Lumunok ka muna ng bubog. Bago ka patawarin. Hindi ganoon si Lord. Magpapako ka muna sa krus para mawala yung kasalanan mo. Hindi ganoon si Lord. Ano si Lord? The forgiveness is already given. You just need to repent. That is the love of Jesus. Ganyan din tayo dapat sa iba. May nagkasala sa atin. Ano gagawin mo? Ay, teka, pastor. Naku, magsisi muna siya bago ko siya patawarin. Ano? Teka, dapat magdusa muna bago patawarin niya. Hindi po ganun. Ganun ba si Lord sa atin? Gano'n tayo kasama kay Lord? Pero si Lord ba, pinagdusa niya muna bago niya tayo minahal? Inibig, pinatawad? Hindi. The time that we approach God, it is the forgiveness. We repented, forgiveness is given and not earned. Hindi po pinaghihirapan ng forgiveness, mga kapatid. Kasi ang forgiveness is given already. Amen po ba? Ang sabi sa John chapter 21, verse 3 to 9, Simon Peter said, I'm going fishing. Tanong niyo po Natapos na po tayo dito. I'm going fishing. Will come too. They all said, so they went out in the boat. They caught nothing all night. Tanong niyo ano po yung word dyan? Nawala ko. Ang sabi, I'm going fishing. Alam niyo po, that context, mga kapatid, ang context po nito, ito ay yung pangalawang appearance ni Jesus sa mga disipulo. Ito yung after the resurrection. So after ng mga disciple na nag-fail, after ni Peter na nag-fail, ito yon. Anong nangyari kay Peter nung nag-fail? Ano si Peter before? He is a fisherman. After he received Jesus Christ, he followed Jesus Christ, anong ginawa ni Peter? He throw out his net, means and signifying that he surrender his life totally to the Lord. Kung ano siya dati, he is a fisherman, he surrender it to follow the Lord totally. He is a fisherman, and now the time that he became a disciple of Christ, he became a fishers of men. Amen? So talaga, after ni Peter mag-fail, anong nangyari kay Peter? Bumalik sa dating buhay. Alam nyo, ganyan po ang nangyayari madalas sa atin. After nating nag-fail, ang hirap bumalik kay Lord. Because of out of guiltiness. Pero church, I want you to understand
that you have been freed even to the guilt. Na hindi wag na hindi ka dapat mong maunawaan na tinubos ka ng Diyos sa biyaya niya. Amen? Niligtas ka ng Diyos sa biyaya niya. Amen po ba? Kaya tanong mo, yan yung mga madalas na nangyayari pag lumalayo kay Lord. Nagkasala, bumabalik sa dating buhay. Bumabalik na parang hindi na siya Kristiyano. Lumayo na eh. Nagkasala na eh. Nawala na yung faith. Broken na. Ano pa? Will come to, sabi, they all said, so they went out in the boat, but they caught nothing all night. Ito na. At dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciple couldn't see who he was. Tala mo si Jesus, andon. Magpapakita na si Jesus ulit. Ano yan pa mga kapatid At doon, sabi niya, Jesus was standing on the beach. Nakatayo na si Jesus doon, but the disciples couldn't see who he was. Bakit? Ang layo nila kay Jesus eh. Amen? Andun na si Jesus, andyan na yung presensya ni Jesus, hindi mo maramdaman, hindi mo maranasan, hindi mo makilala kung sino yung kumikilos. Bakit? Ang layo mo kasi sa Kanya. Bakit? Nag-fall ka. Pero ang mali mo, hindi ka bumalik sa Kanya. Nag-fall ka, lumayo ka sa Kanya. Tala mo But the disciples couldn't see who he was. Hindi niya makilala. Hindi niya makilala. He called out, sabi niya, "Fellows, have you caught any fish?" Sabi ng mga disciples, "No," they replied. Ano pang sabi? Tanong dito. Gusto kong mag-gets natin to It is a very wonderful verse for me dito sa verse na ito, that even though we fall, who is always the first one who's going to approach us? Hindi naman nila sinabi na, "Lord, nasa na po kayo? Lord, nasa na?" Hindi Sino una nag-a-approach sa inyo while you are still enjoying the sin? Si Jesus pa rin. Kumbaga parang ganito yun, no? Parang ganito yun, habang nagkakasala kayo, habang nagkakamali kayo, habang nag-fall kayo. Sabihin niya, babalikan ka niya, "Anak, tama na yan. Lapit ka na sa akin ulit." Di po ba? Tama na yan. Alam ko, nahihirapan ka na dyan. Masakit na yan para sa'yo, hindi mo lang alam. Lapit ka na sa akin ulit. I will give you a new life. I will provide you something more better. I will give you the best and not just the goods. Yan si Lord Pero, nagkakamali tayo nun Nagkakasala tayo nun. Pero still si Lord He called out. He approached first. "Fellows, have you caught any fish?" Bakit? Kasi yung mga disciples niya nung ginagawa, imbis na nangangaral, nangingisda, nagtatrabaho. Di ba? Sabi niya parang ina-approach ka ni Jesus Di ba? Na-approach ka ni Jesus. Kahit nasa mga sins situations ka. Nasa dark situations ka. Na-approach ka ni Jesus. Sabi niya sa hindi Jesus, "Nak, sobrang busy mo na. Sobrang busy mo na. Hindi mo na ako naririnig. Pahinga ka muna. No? Bigay mo ulit sa akin yung buhay mo. Surrender mo ulit sa akin lahat sa'yo." Na-approach ka ni Jesus Amen po ba? Kaya nasabi, tala mo, then he said, sabi niya, "Throw out your net on the right side of the boat and you'll get some." Bakit ko po na-emphasize yan? That is the first sentence, first word that he gave or he said to Peter. The first encounter with the disciples. Yan po yung unang sinabi niya sa mga disciples kay Peter during that time. Nung in-encounter niya sila Peter, bago niya tawagin yung mga Peter niya to follow me. Yan po yung sinabi niya, the same word. Sabi niya, "Throw out your net on the right side, on the right hand side of the boat and you'll get some." Kumbaga sasabihin ni Peter, parang familiar yun Parang familiar yun Parang narinig ko na yun dati Parang, di ba yung sabi ni Jesus?
Pero sabi niya, itapon daw namin sa kanan para may makuha. Wala na nga kami nahuli, buong magdamag. Pero sabi niya, yun na naman ah. Ibig sabihin, mga kapatid, alam mo you may fall, you may get into sin, God will approach you, but still your calling will not be fade. Hindi mawawala. Hindi mawawala yung calling. Hindi mawawala yung ministry. Kahit nag-fall ka, your calling and your ministry will still remain. Amen? Anong gusto lang ni Lord? Gusto lang ni Lord, bumalik tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Ganyan kabait ng Diyos, oh. Hindi yung nagkasala ka. Kana dito. Diba? Ano pa sabi? So they did, and they couldn't haul in the net because there were so many fish in it. Hallelujah! Even though we fall, even though we fell, we hurt Him, we step out 1,000 steps to the Lord. Pero the provisions will still be there once that we face Him. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yung blessing, mga kapatid, nandun pa din. Kaya talagang sinasabi ko sa inyo, yung blessing, wala lang lagi sa giving yan. Yung blessing, nasa pag-ibig yan. Amen. Nakuha po natin. Ano pa sabi? Then the disciple Jesus loved said to Peter, "It's the Lord." When Simon Peter heard, it was the Lord. He put on his tunic, for he had stripped for work, jumped into the water, and headed to shore. Ito na, Nung nakita na nila, sabi ko, napakadaming isda na, sabi, si Lord yun! Tara, punta tayo doon. Ganun tayo dapat kay Lord. Once that we recognize and we understand that it is the Lord, we should all be excited. Amen? Pag nalaman natin, mga kapatid, pag nalaman natin na ang Diyos nandyan, excited tayo. Huwag tayong lulugo-lugo. Amen po ba? Excited tayo dapat. Masaya tayo na kung andyan si Lord. Sige, punta tayo dyan. May gathering dyan. May overnight prayer meeting. Andyan si Lord. May moms, may youth, may men's. Punta tayo dyan. Andyan si Lord. May Bible study, may prayer meeting. Punta tayo dyan. Nandyan si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Tala mo, ano pa sabi? The others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore. They were only about 100 yards from shore. Alam mo, sabi kanina, you will get some. That is the standard of the Lord. Pero yung some ni Lord, hindi mo kayang i-contain. Yung some mo, talagang some lang. Pero yung some ng Diyos, hindi mo kayang hilahin, hindi mo kayang i-contain. Bakit kasi yung some ng Diyos nag-uumapaw sa'yo? That is His standard. Amen po ba? Tara nyo Alam ba sabi, when they get there, they found breakfast waiting for them. Hallelujah. Fish cooking over a charcoal fire and some bread. Wala ka pa doon, nakaprepare na yung table. Wala ka pa doon, provisions is there already. Wala ka pa doon, nagkakasala ka pa lang, the Lord is preparing His provisions to you. Ang gusto lang ni Lord, lumapit ka sa Kanya. Sino gusto ditong makakain ng fish fillet ng Diyos? Alam mo, they found breakfast waiting for them. Fish cooking over a charcoal fire. And some bread. Aba, may bread pa, tsaka may fish. Di ba? May breakfast na. Pero tandaan nyo, mga kapatid, alam nyo, bakit ko po hinighlight yan? Bakit po natin hinighlight to, mga kapatid? Listen to this, Kasi ito, sinabi niya sa Bible yan. Sabi niya, pakainin mo yung kaaway mo. Feed your enemies. Love your enemies. Sinong unang nag-demonstrate? Si Jesus. Tala nyo, ang sakit ng ginawa ng disciples sa kanya. Pero anong ginawa ng Diyos? In-approach siya. Hindi niya lang in-approach, pinakain pa niya. Halika, kain muna kayo. Alam mo sabi, kasi sabi diyan, forgiveness is instant. Once that you, mga kapatid, hindi na ginawa ni Peter na
na siya ay lumuhod sa asin, siya ay pinahirapan ng Diyos, bago siya patawarin, hindi. Forgiveness is instant. Ang gusto lang ng Diyos, alam mo, inaantay lang ng Diyos sa'yo? Inaantay lang ni Lord na mag-repent ka genuinely. Turn back, turn away to your sin, and face Him. Ano pa? Restoration is a process. Hindi dahil forgiveness, yes, forgiveness is instant, pero hindi lang doon nagtatapos, mga kapatid. Yung restoration mo, process yan. Kaya makikita natin mamaya, may pag-uusap yan eh. Tala mo restoration start from forgiveness. Kaya tala mo yung restoration daw pala, magsisimula yon sa forgiveness. You will be restored. First step, dahil sa kapatawaran ng Diyos, ganun din tayo dapat sa iba. Hindi, yung tao daw pala, wini-withhold natin siya for something better, pag wini-withhold natin yung forgiveness sa kanya. Dapat pala, pag may nakasakit sa atin, gaano man kalalaya mga kapatid, do not forget the love of Jesus that He did for us. Release them. Kaya dapat magaling tayo magpatawaran. At magaling tayo mag-ibigan. Amen po ba? Ito na. John chapter 21 verse 3 to 9. Dito na tayo matapos Promise. When they finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, habang kumakain sila sabi ni Jesus kay Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Sabi ni Peter, Yes, Lord. He said, You know that I love you? Bilis ni Peter, no? Oh, Lord, alam mo naman na mahal kita. Sabi ni Jesus, Jesus said, Feed my lambs. Sabi ni Jesus, kumbaga sabi sa'yo, Orlandar, Kenley, do you love me? Sabihin nyo kay Lord, Yes, Lord. Sabi ni Lord, Feed my lambs. Mamaya, alam natin. Again, inulit po ulit. Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, Yes, Lord. Do you know that I love you? Diba? Jesus said, Take care of my sheep. The third time, tanong mo, bakit 3? Mga kapatid, bakit 3? Alam niyo po, 3 beses siya kasi, di ba, nag-deny. And mga kapatid, 3, significance in the Bible is a complete number. 3 po ang complete number sa Bible. 3, 7, and 12. So, yung 3, bakit complete number? Unity number po ito. Father, the Son, and the Spirit. 3 sila, pero iisa sila. Amen po ba? Kaya yung 3, yung third lagi, yung 7, may mga significance po sa Bible yan, kung makikita natin. Di ba? At the 7th day, ganito. So, ganyan yan. At the third time, sabi ulit ni Jesus, Simon, son of John, do you love me? Pangatlong beses. Si Peter, ito na-offend na si Peter. Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Pero sinabi ni Jesus yan kasi nga 3 beses siyang i-deny. At i-deny ni Peter. 3 beses. 3 beses din siya tinanong, mahal mo ba ako? Anong sabi? Feed my lambs, take care of my sheep, and feed my sheep. Tanong niyo po kung tatanungin kayo ni Jesus na ganyan, mga kapatid. Pedro, do you love me? Faith, do you love me? Sasabihin niyo kay Jesus, Yes, Lord. Take care of my sheep. Ang sasabihin ni Jesus, mahalin mo yung kapatid mo. Hindi lang po sa pastor yan. Kasi madalas nakikita natin sa pastor yan. Na, kumbaga sinasabi ni Jesus, mahal mo ba ako? Oh, Lord. Tinalikuran mo ako, di ba? Pero Lord, mahal kita, alam mo yun, di ba? Balik ka na. Magpagamit ka na ulit. Kasi di ba, bumalik sa pangangisda Pero anong sabi ni Jesus?
Dahil mahal mo ako, gawin mo yung inumpisahan ko. Paggamit ka ulit sa akin. Mag-aral ka ng salita ko para ma-equip ka lalo. Wag mong katamaran ng gawain. Talagang namnamin mo yung mga salita ko. Maging excited ka sa presensya ko. Magpagamit ka sa akin. Mahalin mo yung iba. Mag-serve ka dun sa iba. Amen? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? That is the love of Jesus. To serve others and to love even the imperfect people. Amen. Nakukuha po natin? Sige nga po, maaari po bang lahat tayo tumayo? At may gagawin tayo. Ano po? Hallelujah. Right on this time, mga kapatid, I want you to, sige, close your eyes. Close your eyes. Ayan. I want you to think about this. Who are these people that hurt you? And ikaw naman, kasi yun yung tingin mo sa iba eh. Tignan mo naman yung sarili mo ngayon. Sino sa tingin mo yung nasaktan mo? Even your loved ones. And right now, I want you to hug them. Come on, let's hug each other and express the love of the Lord that comes from Him. Sige po, lapitan natin. Ano? Let's express the love of Jesus. Come on. Yan. Praise God. Ano? And even so, kahit sabi mo hindi mo siya na-offend o di ka na-offend, still, express the love. Akbayan, kamayan, yakapin. Ayan, hallelujah. Tuwan-tuwa ang Diyos sa atin ngayon, mga kapatid. Let's release the forgiveness. Release the love. Release the care for each other. Yan yung gusto ni Lord na makita sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ang saya po, di ba? Pag na-express natin yung pag-ibig natin sa kapatid natin. Di ba? Alam nyo, yun yung gustong maranasan ni Lord. Yun yung gustong maranasan natin. Yun yung gusto ni Lord na maranasan natin. Kasi once that we're blocking our care, our love for someone, we are withholding something. Di ba po? At kinukulong natin yung sarili natin minsan sa hatred, sa anuman. Kasi nga nakafocus tayo sa kamalian ng iba. But once we ask for forgiveness, ask God for the love. Kasi ang sabi niya sa kanyang salita, ibubuhos niya ang pag-ibig niya sa atin so that we can love others. Hallelujah. Sige po, pag meron pa kayong gustong lapitan, yakapin pa natin ang kapatid natin. Paranas pa natin ang pag-ibig natin. Dahil natutuwa ang Diyos diyan. Praise God. Praise God.
Praise God. Napakasarap sa piling ni Lord. Amen? Sige po, tuloy lang kung mayroon pang iba. No? Napakahalaga nito. Ayan, nakikita ko talaga mga kapatid. Pinapakita sa atin ni Lord, there is cement na talagang nagbibuild sa atin because of this love. Hallelujah. Let us all pray. Balik po tayo muli kung tapos na tayo. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, nakita niyo po ang bawat isa sa amin. Nakita mo, O Diyos, ang laman ng puso namin. Ang mga sarili namin. And you know, Lord, that there is lots of imperfections in each one of us. Sorry, Panginoon, kung may mga times na nagseset kami, Lord, ng perfections to others. And causing a trouble to your ministry. Patawarin niyo po kami, O Diyos, kung may mga times, Panginoon, na nadidistract kami because of these emotions, because of these distractions from the enemy, na gusto kaming i-divide, na hindi namin nakikita, Lord. Hindi kami makapag-focus sa gawain mo. Hindi kami makapag-focus sa layunin mo. Forgive us, O God, kung mas nagfo-focus kami sa ibang bagay kaysa sa iyo. And right now, salamat po, Panginoon, for teaching us and reminding us this love like Jesus na talagang napakasakit sa aming aralin, O Diyos, ang salitang ito. Tanggapin ang salitang ito. Pero Lord, it must be our standard. At ito ay totoo. Kaya Panginoon, salamat po dahil ikaw ay Diyos ng pag-ibig na siyang patuloy na umiibig sa amin sa lahat ng kalikuan, kamalian at pagkukulang namin sa iyo. Minahal mo kami at hindi ka nagbabago sa amin. You are still the Lord yesterday, today, and forever. Hindi mo kami iniiwan, ni pinababayaan man. Hindi mo kami hinahayaang mamatay sa gutom. Sa tuwing kami nangangailangan, nagpo-provide kayo, O God. Salamat po. And we ask, Lord, right now, that pour out your love, O God. More love. Pour out your love to each one of us right now in the name of Jesus. Release, O God. We broke the chains. Lord, we broke the divisions in the name of Jesus. O kung ano man, Panginoon, ito. Salamat dahil lahat, Panginoon, ay tatakbo na sa pag-ibig mo. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Salamat sa patuloy mong gagawin sa iglesia namin. Palalaguin, pakakalatin, Panginoon, at pararamihin, O Diyos, ang mga tao sasamba sa iyo. At Lord, bibigyan mo na kami, Lord, ng mas malaki pang building, na kung sa mas marami ang taong sasamba sa iyo doon. Maraming salamat po, in the name of Jesus. Amen and amen and amen. Malakas na palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah.